Ayan, okay. Para pwede nating i-share. So guys, i-share ko sa inyo how to ask for referral. So very important talaga na humihingi tayo ng referral, no? Bakit? Kasi sa business natin, pag wala ka nang kakausapin, mapuputol yung negosyo mo, 'di ba? Pag wala ka nang kakausapin. So kaya kailangan marami kang tao yung nasa listahan, marami kang taong kakausapin. No? So kasi halimbawa, miniting ko si Ma'am Des, miniting ko si Des. Sa meeting namin, normally, humihingi ako ng 5 referral. Nagbigay siya ng 5. So from isang tao, nagbigay siya ng 5. 'Di ba? Yung ni-refer niya sa akin na isa, miniting ko, nagbigay ng 5. 5, 5, 5, 5. So, iyon, 5 times 5, 25. Imagine nyo, from the 5 people she referred, nanganak ng 25. Diba? Tapos, yung 25 na ni-refer niya, 25 yon. Nanghingi ulit ako ng 5 bawat isa. 25 times 5. Hindi ko na makompute. No? So, di ba, kung ganun kadami ang makukuha mong referral, hindi ka mauubusan na kakausapin. Tapos, if it's a referral, easier siya to close, no? So, kunyari, nagtawag ako, kunyari, nagtawag ka, no? Mag-name drop ka lang, o ni-refer ka sa akin ni ganito. Ni-refer ka sa akin ng classmate mo, no? Si Bing. So, di ba, pag narinig niya yung pangalan ni Bing, higher yung chance na mag-guess siya sa akin. Bakit? Kasi alam niya hindi ako scam. Alam niya hindi ako manloloko. Kasi ni-refer siya sa akin. So higher yung chance na mag-meet siya sa akin. So ganun siya. Pag ang referral kasi it's a borrowed trust. Magtitiwala siya sa iyo kasi may tiwala siya dun sa nag-refer. So mas madali siyang i-close, no? Tapos personally, 60%, 70% ng clients ko, puro siya referral. No? Even yung mga big cases ko, yung mga 300, 500 na mga cases ko, hindi ko sila kakilala, nire-refer lang sila. Yan. So ngayon, I'll show you different ways how to ask for referral. Kasi ngayon pa lang, no, as rookies, kailangan nyo matutunan talaga humingi ng referral. Yan. So, sige. Mag-share ako ng screen. Okay. Sige. Kunyari, ang client ko dito, kunyari, Ma'am Des, ikaw yung client ko. Sige, mag-ano ka, unmute ka. Sige. Yan. Okay. So, let's say, for example, Ma'am, tapos na yung meeting natin, no? Tapos na yung client meeting. So, Des, kamusta naman yung meeting natin today? Did you learn something? Opo, marami akong na-realize. Ayan. Yung natutunan mo ba ngayon, magagamit mo siya on how you will be managing your finances from now on? Yes, ma'am. Ano po, sobrang makakatulong kasi at least ma-prepare ko na yung family ko whatever happens. Ayan. Kagaya nito, itong program na pinakita ko sa iyo, sa tingin mo ba makakatulong siya sa iyo at sa family mo? Yes, opo. Okay. Super. Naka 3 yes na siya. 3 beses na siya nag-yes. O, doon ko na ngayon ipapasok. Ayan. So, ma'am, sabi mo, no, na yung from our meeting today, marami kang natutunan. Tapos, what you learned today, magagamit mo siya from now on how you're managing your finances. And the program that I showed you, maganda siya kasi makakatulong talaga siya sa ibang tao. Sino ang sino yung sa mga loved ones mo ang gusto mong tulungan na para what I shared with you, no, matutunan din nila and sila magkaroon din ng ganitong program. Sino sa kanila yung gusto mong tulungan? Yan, kahit 5 names lang. So pwede dito yung siblings mo, pwede yung cousins mo, yung office mate mo, yung boss mo, yon. 5 names lang. Sino yung una, ma'am? Siguro po yung tita ko kasi breadwinner lang din
Okay. Breadwinner siya. Ano yung name ni tita? Cheryl Rivera. Okay, si Cheryl. Ano yung work ni tita? Ano po, banker din. Banker. Okay. Married ba siya o single? Married na po. Married. How many kids? Isa lang po. Okay. Sige, sino pa? Sino yung second? Yung tito ko din, Anong name? Michael Rodriguez. Michael. Anong work ni tito? Business. Ang business naman po niya sa mga bigasan. Businessman. So, businessman siya. Okay. Ilan ang kids niya? 2. 2 kids. Okay. Sige. 3 na lang. O, sino yung pang third? Pwede yung Yung tita ko din po, anong name? Emmy Rodriguez. Emin. Anong work ni tita? May business din po. Tapos, Business. single. Married, single. 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 Mga anong age ni tita? Yun lang po, medyo pa senior years na siya eh. Mga 59 po ata. 59. Okay, sige. O, next. 2 na lang. O, sino pa sa mga tita, pinsan, or or kaklase mo? Sa tingin mo kailangan ng ganitong program? Yung pinsan ko po, si Marie. Marie, anong work ni Marie? Sa BPO naman siya. BPO. Married o single? Single pa po. Single. Okay. O yan, last one. Isa na lang. O, sino? Last name. Yung kapatid po niya. Si Anong Christine. Anong work ni Christine? Engineer naman po. Engineer. Single din. Single. Ayan. Okay. Ayan. Ang galing. Nakompleto natin. Sige, Des, para I can talk to them and set a meeting with them. Hingin ko yung number nila para matawagan ko sila. And what I shared with you, ma-share pa rin sa kanila. Si Cheryl, anong cellphone number ni Cheryl? Sige po. Kunwari na lang, ma'am. 0922, ganyan. Okay. O, eto si Michael. Anong cellphone number ni Michael para matawagan ko? Apo. Yan. So, isa to sa style, no, of asking for referral. So, what did you notice? Paano ako humingi ng referral? Sige, Ma'am Karen, how did I ask for referral? Ma'am, yung atake, yung approach ko is more on pinakita po na more on helping siya, not on yung selling, di ba po? So parang since na-appreciate po nung client yung importance po nung pinresent sa kanya, so ang gusto naman natin ma-imply is ma-share din po sa iba yung advantage at saka yung magandang maidudulot of having an insurance po. Ganun po. So, more of helping siya. Ayun. Yes, tama. Kasi ang mga tao, pag sinabi mong tulungan natin sila, hindi yan aayaw. 'Di ba? Kasi ang mga Pinoy, matulungin talaga. So, yung word na let's help them, tulungan natin sila, no, sa kanila yan. Gustong-gusto nila yan, tutulong talaga sila. Sige. How about you, Biangs? What do you think of this type of asking for referral strategy? Maganda po, UM. Para simple lang. Talagang naman, may sincerity. May kita din yung sincerity. Talaga naman kasi na, yung una, yung nag-ask tayo ng question, yung nakatulong, and then, yun po. Parang mas may kita nila yung importance kasi hindi ka lang talaga nagsisell. Ayun, tama, 'di ba? So, ito yung style ng asking for referral na alam nilang hindi siya benta-benta. 'Di ba? Kasi pag nakikita nila, uy, tumutulong pala siya, gusto talaga niyang tulungan, magbibigay siya sa'yo ng referral. So, this is one style. Tsaka if you notice, yung tawag doon is 3 yes strategy. Nagtanong ka ng 3 questions. Pag lahat kasi ng sagot niya is puro yes, so on the 4th time that you ask them something, automatic mag-yes na rin sila.
whatever you ask, ibibigay na rin sa'yo. So, yun yung chances. So, isa to, bali, di ba nakakuha tayo ng 5 referrals? Guys, meron pang isang strategy. Paano ka makakuha ng mas maraming referral? No? Sige. So, dito naman, kunyari, kunyari, ang client ko naman dito si sige, Anton, kunyari, ikaw yung client ko. So, referral din to, pero ibang strategy siya. Okay, sige. So, Anton, did you learn something sa meeting natin today? Yes po, ma'am. I learned a lot of things po. Ayan. So, sa tingin mo ba, yung mga natutunan mo today, magagamit mo siya kung paano mo i-manage moving forward yung finances mo? Actually po, very helpful po siya kasi I never imagined po na you can actually invest sa insurance rather than a bank. Tapos mas maganda po yung return sa inyo. Ayun, tama. Tapos sa tingin mo yung program na pinakita ko sa iyo kanina, sa tingin mo ba makakatulong to sa ibang tao? Opo, very helpful po siya kasi katulad ko po, wala po akong background in finance, wala po akong background in banking, wala rin akong background in accounting. Para po sa akin, very helpful po siya, lalo na dun sa mga kasama ko po na non-technical na banking and finance background. Ayan. O, that's good, no? At least marami kang natutunan sa meeting natin today. And sabi mo din, yung mga natutunan mo, magagamit mo siya on how you will be managing your finances. And Apo. nagustuhan mo yung program kasi makakatulong talaga siya sa ibang tao. Ayan. Anton, may question pala ako. Sa mga cousins and tita mo, tita, tsaka tito mo, ilan sa kanila ang ka-close mo? Basically po yung mga first cousins po sa father's side tsaka mother's side, close naman po ako. Mga ilan sila? Ilan sila ang ka-close mo? Sa father's side po, mga 5 po. Tapos sa mother's side naman po, siguro 2 po. Ayan, so mga lahat 7. Opo. Okay. Sige, Anton, hingi ako 3 names lang sa kanila. Out of 7, hingi ako 3 names lang para sila naman yung matulungan natin at matuto din sila how to manage their finances. Sige, sino yung una sa kanila? Cousin ko po na non-technical background na close ko po is si Regine Estrada. Regine, sige, sino pa? Tapos yung cousin ko po na wala ring financial background, si Ann Estrada po. Ann, and then last? And then yung sister naman po niya si En. Si Ed. Ayan, okay. So, sa mga office mates mo naman, Anton, sino sa kanila ang ka-close mo? Na ngayon, kahit na naka-ECQ tayo, nagchat-chat pa rin kayo, nagkakamustahan kayo, ilan sa mga office mates mo ang ka-close mo na gano'n? Medyo madami po kasi very friendly naman po tayo. Siguro po, pwede pong 2 o 3 po. 2 o 3 lang. How about sa first job mo to? Sa last job mo? Sa previous job mo? Sino doon yung close mo? Sa previous job ko po, yung mga tao po under me, Mga ilan sila? mga 2 po sila. So ilan na yun? 4? Apo, 4 po. 4. Yung mga boss mo ba before, nakakausap mo sila hanggang ngayon? Opo, ka-chatmate ko po kasi sa kanila po akong humingi ng recommendation for Ayan. Ilan ang boss mo dati? Basic po is isa lang po, yung team leader po namin. Ayan. So more or less 5 sila, no? Sige, Anton. Out of the 5, hingi ulit ako 3 names lang na pwede nating matulungan at para matuto din sila on money management. Sige, sino yung 3 out of 5? Okay po. Yung pong from my previous work na recent lang, si Jean. Jean, okay. Sige, sino pa? And then yung tao po before na under sa akin, si Paulo. Okay, and then? And then yung pinaka-team leader ko po dati na boss ko sa previous job ko po, is si Sir Lito naman po. Dito. Okay. Ayan. O sige, last na. Sino sa mga high school friends or college friends mo naman ang nakakausap mo hanggang ngayon?
na you still keep in touch, no? Kunyari, meron kayong group chat or nagbabatian kayo ng happy birthday, yung mga ganon. Ilan sa kanila sa high school and college mo na nakakausap mo pa rin hanggang ngayon? Halos lahat naman po. Kasi lalo na pagka birthday nila or pagka nanganak yung asawa nila, lagi ako nag-greet or pagka ina-engage Mga sila. ilan sila? Mga ilan yun, more or less? Medyo madami po mga classroom. Pero po yung mga lagi ko pong ka-text is siguro mga 10 po. 10, ayan. O sige, out of 10, 3 lang ulit yung hihingin ko. Sige, sino yung una? Si Jax po. Jack, okay. Second, Okay. And then po, si Marvin naman po. Marvin. And then last, And then yung barkada ko po na talagang close, si na Paulo po, na Ay. nakapag-present na rin po ako noong nakaraan. ayan, that's good. Okay. Ayan, so Anton, ito na sila yung list no na gusto mong tulungan natin at matuto din sila about money management. Sige Anton, para matawagan ko sila no and I can schedule a Zoom meeting like this, hingin ko yung number nila. Ano nga yung number ni Jean? Yan. Ano Ayan, yung okay. number ni Ed? Okay. Ano yung Okay. number ni Ed? Okay. Okay. So what Banda do muli you- na pala i-request yung number. No? Yes. Oo. Okay. So bakit huli mo siyang hihingin? Kasi kung sa una mo siyang hihingin, hindi na yan magbibigay sa dulo. Bakit? Alam niyang hihingin mo yung number eh. Mapapagod siyang i-dictate sa'yo. Okay pa. Okay. So kaya sa dulo mo siya hihingin. No? What if for example, ay naku, ano dyan, yung lahat ng high school friends ko, yung 3, wala silang cellphone number. So paano mo sila nakakausap? Chat lang. Sige, okay lang ba? Gawa ka ng group chat ngayon. Pakilala ko ako. Para alam nilang legit ako. Doon mo ko introduce sa group chat. Okay. So nagpapagawa ako ng group chat. Doon nila ako i-introduce. Tapos doon ako nagsiset ng meeting. Oh, okay. Parang mas okay nga po yun kasi yung na-try ko dati, hiningi ko lang yung name tapos ako lang yung nagme-message sa kanila. Mas okay pala pag kami group chat, babe. Oo. Kasi ipapakilala nila eh. So alam nilang legit ka. Okay po. Mas okay Ayan. pa rin. So what do you think yung ganitong type no of asking for referral? Sige, Ma'am Shides, anong kita mo sa ganitong klaseng style? Yun, ang na-notice ko naman po, yung talagang inisa-isa mo yung niya, yung parang circle niya. Kung yung from the family, tapos work, ganyan, tapos friends, yan, na isa-isa, nahingan mo na siya per circle, kumbaga. Ayan. So, mas madami kang mahihingi nga. Mas marami kang makukuha, no? Kasi Yes. kanina limited to 5 eh. Mm-mm. Sige, how about you, Mika? Anong masasabi mo sa ganitong style of asking for referral? Okay naman po. Di ako nahiya, pero sa mga kakilala ko nahiya ako. Sa ibang tao, nahihiya ka. Ay, hindi ka nahihiya, pero sa kakilala mo, doon ka nahihiya. Opo, kaya I'm asking po na kapag kakilala ko, ikaw mag-discuss. Kasi baka tumawa ako kapag kakilala ko yung Kasi Okay. Ayan, sige. So, kaya yun guys, no? Meron ba kayong pwedeng ma-share? Sino dito yung humihingi ng referral? And then, ano yung style nyo in asking for referral? Meron ba? Wala? Okay. So, Ako, Ito. lang, may share lang po ako, although hindi ko pa naman to na-apply. May napanood lang ako na video ni Dr. Sanjay Tolani na one way of asking niya for referrals is asking for emergency contact persons. Yon, kung sino yung pwedeng tawagan in case na yun nga may mangyari sa iyo or hindi ka ma-reach sa given numbers mo, sino yung mga next of kin mo, ganun po. tapos yun, oo nga no. Tapos tatawagan mo, magpapakilala Yes. ka.
Hello, this is Des. Ako pala yung financial advisor ng anak mo, si ganito, ganito, ganyan. Pwede niyo pong i-save yung number ko para if there's an emergency or you would need any help po, no, andito po ako. By the way po, tita, kayo po ba? Kayo po ba? Meron na po ba kayong personal policy? Ay, naku, wala pa. Tita, gusto niyo po, pakita ko sa inyo. Ay, set ko siya ng meeting. Ang maganda ngayon, maganda. Yeah, hingan mo ng emergency contact numbers. No, I think gagawin ko siya. Kasi may ibang client ako ngayon, hindi ko na makontak. Ayan. So, guys, no, kailan ka manghihingi ng referral? Every time. Every time. So, kunyari, nag-meeting kayo, nag-first meeting kayo, hingan mo siya ng referral. Hindi mo na-close. Nag-second meeting kayo, hihingan mo siya ulit ng referral. Ako, what I do pag ganon, sinasalitan ko. First meeting, selling. Second meeting, referral. Sige. Second meeting, recruitment. So, paano ka naman hihingi ng referral? No? Paano ka hihingi ng referral pagdating sa recruitment? So, guys, pag nanghihingi ka, ano siya ha? Maganda visually, nakikita nila. Hindi pwedeng sinusulat mo lang sa papel. Kailangan nakikita nila visually. No? So, kunyari, pagdating sa recruitment, kunyari, tapos na yung meeting. Uy, friend, kasi nagbi-build ako ngayon ng team kasi gusto ko this year ma-promote ako ng unit manager. So, naghahanap ako ng mga tao na kagaya mo, no, masipag, malaki yung pangarap sa buhay, kailangan ng additional income, mahilig mag-travel, may kakilala kang ganun. Sino sa mga friends mo ang mahilig mag-travel? Sulat mo dito, travel. Sino sa mga friends mo mahilig mag-travel? Ayan, kahit 3 lang. O, di ba nakikita niya, tinype mo na 1, 2, 3, mapipressure na siya, magbibigay na siya ng pangalan. Ayan. Okay. O, sino naman sa friend mo ang mga breadwinner? So, breadwinner, sila yung may family na or sila yung nagpo-provide sa family nila. Sino yon? 3 pangalan lang ng breadwinner. Yan. Sino naman sa friend mo ang ano pa bang profile? Travel, breadwinner, yung achiever. Yung achiever or laging napopromote. Sino yon? Achiever na laging napopromote. Ganyan. No, so maganda, ganito yung gawin niyo. Pag humingi kayo ng referral, no, visually nakikita niya. Tapos pag nanghingi kayo, lagyan mo na ng 1, 2, 3 para alam niya, bubuuin niya yung 3. Yan. So, ayan, may question tayo guys dito sa asking for referral. Wala naman. Ano ka na? Stop recording ko na.